Ito nangyari. Kailan ba nangyari? Panahon pa pala ng Efeso, ganun na ang nangyayari. Ang sabi ni Paul, walang kabuluhan ang kanilang iniisip, nagumot sa kahalayan at walang kayang kauntiman, wala silang inaatupag, kundi pawang maswa. Palagay nyo, hanggang sa ngayon nangyayari ito? Yes. Sa amin lang, ganito. Ang hirap po sabi ng mga tao. Kung ako sa inyo, tahimik pa no? Pero sa amin, yung buong labas na yun, dalawa na patay ngayon ito. Natagdagang panisa. Kira. Wala na talagang ginawa. Sa amin pa nakasaksak ng ilaw nyo, palagi pang may pata. Inuunawa na lang namin. Kasi hindi sila pwedeng mag-bingo, mag-donate, magpunta naman walang ilaw. Kung sabi pa nakikisaksak. Andun lang sa harap ng bahay namin. Sabi ko, ito mga hindi nahiya, alam nilang pastor ako nakatira doon, pero wala sa kanila yun. Sabi na, basta pasensya na kayo ha. Kung akong gagawin mo. Pati nga sisters, nahiya. Umulay siya lang kasi, pag sinara namin ng pito, alam siya, baka nasabot na gagalit. Kaya minsan, makikibagay na. Pero ang mga tao, wala na talagang inisip kundi pakita ng pera. Tsaka sexual activities kung saan ang puso pa rin. Nangyari ba yung nangyari noon? Noon pa yan nangyari. Hanggang ngayon, yun pa rin. At bibihira ang nakakalusot dito. Amen. At naging biktima rin tayo nung panahon yan. Sabi rito, verse 20, bakit? Hindi ganyan ang natutunan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang pita. Ayun na nagpapahamak. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at dapat makita sa inyo ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng katwiran at kabanalan. Tuloy ko lang. Dahil dito, itakwil na ng bawat isa ang kasinungalingan at lahat ng magsasalita ng katotohanan sa kanyang kapatid sapagkat tayo bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon ang diablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip, magtrabaho siya, gamitin ang kanyang kamay sa anong gawain marangal upang maitulong sa nangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi ang pangungusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makaririnig. At huwag ninyong dulutan ng pigati ang Espiritu Santo, sapagkat ito at tatak ng Diyos sa inyo ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag kayong magbubulyaw, manalait at mananakit sa damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at mawain sa isa't isa, magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Sanlibutan no? Minsan, nagtatanong lang ako, tulad mo, bakit ako nilagay ko sa barangay? Tulad nung nakaraan, 5 hinarap namin. Bakit ano pong problema? Yung utang. Hindi naman dumating, wala po ito, dalawa. Ano ba pong problema? Kaaway sila? Anong dahilan sa ganito? Yung naikwento ko nga na, sabi nga ng isa sabi ko, ano po niyo siya? Anak ko yan, sabi niya. Ano ka pala nito? Anong sabi nung sumagot yung, naikwento ko na sumagot yung babae? Ano sabi ng babae? Yung asawa po niya, tatay ko, pero siya, hindi ko po nanay. Talagang harapan na, sabi ko, kami nakaganon lang. Hindi ka naman pwede mag-comment eh. So, doon mo makikita na, grabe pa rin mga tao. Sinasabi nila yun ang harapan, takwilan ng takwilan. Meron nga kami, sabi ko nga, ikaw ba, inaamin mo na naging syota mo ito?
Opo, katabi yung, hindi naman niya asawa, pero buntis na, may tagal siya. Noon po, pero ngayon hindi na. Aba, paano po nagmamalaki pa? Kako, unang ulitin niya. Yung bang, kahit harapan, wala lang sa kanila yung sabi ko, ang buhay ng tao ganun. At ang pinakamasaklap, dito ko lang tapusin, mahaba pa pag-usap na. May mga kapatiran tayo, sa Moro, ubus na. Ang natira lang sa Moro, ikaw na lang, Si Imping, Mexico pa ng kanya eh. Sila lang sana natitira. Pero ang talagang taga-Moro, ikaw, Lempe. Makikita niyo yung mga dating kapatiran, malulungkot ka. Masahol pa sa dati nilang ginagawa. Pero tawag pa rin nila sa akin, pastor. Pero hindi akong pastor nila. Dito si Pastor Junior. Namatay na si Pastor Junior. Taga-Moro. Sabi ko, sabi nga ng Biblia, nakarinig ng mabuting balita ng Panginoon, nagpabautismo yun. Ilang beses tayo pinautismo ng Sister Mystic? Nakadalawa ka rin? Hindi, nakatatlo, apat. Tatlo tayo tayo. May sa daraitan tayo na bautismo nila. Swimming pool, may kung ano ang dami binautismo. Pero okay, sa dami ng binautismuan, nasaan na? Balik pa rin sa dati. At nakalulungkot yung mga kapatid. Ang pananampalataya, kung hindi mo sisiyasatin ang gusto, babalik at babalik ka. Tama ba si Paul? Yun na nga sinabi ni Paul eh. Iwasan nyo na yan, yung mga ganyang bagay. Kasi, di ka na, mga ginagawa ng taong walang pananalig sa Diyos. Nga, sasabihin mo sa kanila, uy, wala kayong pananalig sa Diyos pag ginagawa niya. Nagsusugal kayo, hindi po sila sasang-ayon, hindi po sila, magagalit pa. Hindi, kami naman kahit di kami nagsisimba kami po ay nananangin sa ating Panginoon. In fact, kung may patay po pa sila po, yung tagapanalangin. Ang masaklap nga dito mga kapatid, dati, sabi nga, ang isang tao kapag nakalasap na ng biyaya sa ating Panginoon, wala ka raw pangalawang pagkakataon kasi hindi na pwedeng mamatay uli ang Panginoon sa Kristo ko. Ano raw ang nag-aantay? Parusa. So ito na lang iiwan ko muna sa atin mga kapatid. Doon na lang sa sinabi ni Paul, sabi rito mga kapatid. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Ito kasi dito po nagkakaroon ng spiritual battle. Kasi kung ikaw na lang ang gumagawa na mabuti at 7 yung hindi, ano papasok sa isip mo? Parang minsan, sabi nga ng awit, join na lang kayo. Kasama ka na lang doon. Manghirap kasi ikaw na lang ang hindi gumagawa. Amen? Alam niyo yung basihan dito, naunawa ko ang basihan dito eh. Ang basihan dito yung buhay ni Noah. Ayan, bahay na Noah. Nalala niyo yung buhay ni Noah ante? Wala na talaga. Sa buong generation, wala na. Nag-preach ba sa 150 years? Wala na talagang sumampa doon sa panahon ni Lot. Ang dami nang nakatira sa Sodom at Gomorrah. Amen. Diba? Nakursunadahan pa yung 2 anghel. Pogi siguro. Ano sabi ni Lot? Ay, wag na yun. Yung anak ko na lang. Sabi mong, kawawa naman yung 2 anak na dalaga ni Lot. Ay, ito na lang ang rape ninyo kung gusto niyo. Ganon kasama yung time na yun mga kapatid. At yan ang ginamit ng Panginoon sa Matthew 24. Sa uling panahon na nagsabi, katulad ng panahon ni Noah, katulad ng panahon ni Musa. Yung 2 basihang yun, 1,000 taon na nakalipas, pero ganun pa rin ang basihan pagdating sa pag-iwas sa kasalanan. Huwag kang pante na marami kayo. Sa gera, hindi lahat ay nagsusurvive. Sa gera, kung sino ang matira, siya ang matibay. At sa gera, huwag kang magtitiwala, kahit kapwa mo sundalo, malamang, kaaway mo rin yan. Amen. At sa gera mga kapatid, meron po tinatawag na squad. At ito ay ginagawa ng mga matatalino sundalo. Ang squad po ay binubuo ng 7 hanggang 8 lang. At anong ginagawa ng squad? Yung isa, leader, 1. Number 2,
taga-radyo. Meron silang taga-radyo. 3, meron silang expert sa mga bomba at 4 at kung ano na pa. Tapos yung panghuli, siya po yung nagbabantay dun sa ulo. Kaya po tawag doon isang squad. Alam nyo ang ano nila, alam po ninyo ang taktika nila. Kinakailangan sa 7 tayo, walang mamamatay ng isa. Dahil pag may namatay ng isa, wala na rin po silang na. Ganun nila kamahal ang isa't isa. At karamihan po ng ganon, special squad, yung po yung nagtatagumpay. Kasi alam nila ang bawat bahagi at bawat kikilusin nila, pag-ingatan ang bawat isa. Naintindihan po niyo. Dito sa church natin, napakasimple lang, pero ingatan natin ang ating kapwa. Kinakailangan survival, kasi daigdig na ito mga kapatid, napakarami talagang ewan ko. Hindi ka man gumagawa ng mabuti, yung kapitbahay mo naman ang hindi gagawa. Sa paligid mo, bisa sa trabaho, bisa sa nakakasalubong mo sa daan. Tulad sa amin, namatay po siya kasi nananahimik siya sa tulay, binangga po siya. Patay. At ang sabi, nakatulog yung driver. Naku po, nagbang mga kapulira na yun. Namatay. Wala namang ginagawa, napakabait na bata. Sabi ko, sa buhay na ito, hindi mo alam kung hanggang kailan ka at kung anong mangyayari. Pero kung magbabantayan tayo sa isa't isa, magtutulungan tayo, alam ito, mas mahabang buhay pang ibibigay ng ating Panginoong Diyos. Amen? Sa kasalukuyan, we are on the 22nd year. Maliit pa rin, no? 22 years pa tayo sa God's House of Christian Ministry. At ito, nagsusubay pa rin tayo. Ginagawa pa rin natin ang dapat. Gawin na ninyo po ang inyong mga bahagi. At isang araw, mga kapatid, alam niyo, sa libutan ito, sa final comment, mga kapatid, napuna ko lang, naghahanap sila ng mga taong maiba naman. Naintindihan niyo, mga kapatid. Kapag kayo ay napili sa isang lugar, ibig sabihin yun yung time ninyo na maging mabuting halimbawa. No? At iyon ang pagkakataong makita nila, meron palang namumuhay ayon sa salita ng Panginoon. Sometimes, hindi mo na kailangan magsalita, hindi mo na kailangan mag-preach. Ang hinahanap nila ngayon, ang binabantayan nila, may makita pa kaya silang tunay na mga anak ng Diyos. Wala po kang bang dalangin, kundi sana po tayo po ito. Mas malaki, mas maraming kaluluwa po ang maliligtas. Kung bawat sa atin ay magiging tapat sa ating panalangin. Pagli tayo manalangin, dakilang Diyos. Maraming pong salamat sa pagkakataong pinatawag sa amin upang mapag-aralan namin ang bahagi ito sa aklat ng Efeso. Lord, sa kabila ng lahat ng aming pinabibilang lahi at inilasyon sa mga oras ito, Lord, tanging kayo na lang po siyang mag-iingat sa bawat isa sa amin. Marami rin po kami kailangan at kakulangan. Ngunit kayo ang pinakamalakas na kapangyarihan sa daigdig ito. Walang makagagapi, walang makatatalo sa inyo, aming Panginoong Diyos. Sa inyo po kami umaasa. Ano man ang aming gagawin, ano man ang aming isipin, Lord, nawa ito ay malay sa iyong mabuting kalooban. Bless us, Lord, mga bahaging ito na narito pa, Lord. Nawa, patuloy mo po kami malalim ng may katutupanan at kaisa. Bless us in Jesus' name. Amen. Kaya, tuwing